every blessing. Magandang hapon po sa atin pong lahat. And good afternoon everyone. Kumusta po ang bawat isa? Kumusta po tayong lahat? April is so packed with activities. At katatapos lang ho ng ating bootcamp, tapos may Resurrection Sunday ho tayo. And then last night ho ay hello po. Ayan po. Sobrang packed po tayo for April pero hindi pa ho tapos ang ating mga gagawin. Come May ho, marami pa ho tayong naka-line up na activities and let us all be excited. Daraan ho yung flex, yung back to school and then baptism ho. Maging excited ho tayo sa mga activities po ng church na gagawin po natin. And di ba ho, i-allow ho natin yung ating mga sarili na maging free at maging kabahagi po ng kwento po at mga lakbayin po natin. Pagdating po sa mga ganitong bagay, bago po tayo magpatuloy, samahan niyo muna ho ako na dumulog sa isa pong panalangin. Panginoong Diyos, naming banal, sambahin ka't purihin, O God. Tunay na dakila at tapat po ang inyong pong pagsama, Panginoon, ang inyong pong pag-ibig, O God. Tapat ho, Panginoon, O Diyos, ang iyong pong pagkilos sa amin pong buhay, aming amang banal. Panginoon, salamat po sa hapon pong ito, O God. Salamat ho sa pagkakataon, Panginoon, na muli kang mapapurihan at masamba. Muli hong makaawit ng mga awiting nagpupuri ho sa inyo, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa oportunidad, O God, na makatayo ho dito ho sa harapan upang ibahagi po ang inyo pong salita, aming amang banal. Pangunahan mo lamang po ako, Panginoon, at ikaw po ang siyang magturo at mangusap, magparanya sa bawat isang naririto, aming amang banal. Ikaw po ang siyang pinupurit, sinasamba sa hapon pong ito, sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. At amen. Ayun po. Again, magandang hapon po. Welcome po sa next service. Welcome po sa next service. Puro youth ho yung nakikita ko ngayon eh. Daanan lang po ulit natin, ituloy lang ho natin ang pag-aaral po natin sa series po ng Acts. Pero afterwards po ay may insights po tayong marinig galing po sa isa po sa ating mga next leaders. Kung may mga Bible po kayo, makipagbukas po kayo sa aklat po ng Acts chapter 16 verses 9 to 15 po. Well, the insights of Acts po, kung babalikan ho natin, 2 Sundays ago po, ang pinag-aralan po natin tungkol po sa Acts ay ang journey po ni Pablo po at ni Silas nung sila po ay nangangaral po ng salita po ng Panginoong Jesus, nag-mission po. At doon ho ay makikita natin that the Holy Spirit ho ay pinigilan sila na pumunta ho sa lugar na ito para i-direct sila doon sa lugar kung saan mas gagamitin ng Panginoon ang kanila pong buhay at masiserve ho nila yung purpose nila ng mas maganda po. And then Paul ho at yung mga kasama niya po ay hindi ho nag-hesitate na sumunod ho sa Panginoon even if yung kanila hong pupuntahan is a redirection from God. Bakit ho? Kasi ang Diyos ho ang nagsabi na dito ka pumunta, wag dyan. Kasi tanaw na ho, malapit na ho silang dumating ho sa Asia po, sa Asia Minor po, para ho mangaral doon ng salita ng Panginoon. And yet ang Holy Spirit ho ng Panginoong Jesus, pinigilan ho sila Pablo at Silas na tumuloy ho sa Asia po, yung Asia Minor ho nating tinatawag, which is the modern Turkey po, para ho madala ho ng Panginoon ang kanya hong kingdom o ang paglaganap ho ng salita ng Diyos. Saan po? Sa Europa po, sa Europe. Kaya kung babasahin po natin, ipagpapatuloy ho natin ang pag-aaral po natin, makikita po natin how Paul, continue the journey in his ministry po sa mga unang tao ho na nakakilala po sa Europa at sa mas malawak na ministry pong binubuksan ng Panginoon. Sabi po ng Acts chapter 16 verse 9, sabi po dito, kinagabihan, nagkaroon si Pablo ng isang pangitain, isang lalaking taga Macedonia, ang nakatayo at nakikiusap sa kanya, pumarito kayo sa Macedonia at tulungan ninyo kami. Pagkatapos ng pangitayang ito, gumayak agad kami sapagkat natiyak namin kami tinatawag ng Diyos upang ipangaral sa Macedonia ang magandang balita. Mula sa Troas, tuloy-tuloy kaming naglayag papuntang Samotracia at kinabukas sa Neapolis. Mula naman rooy, nagpunta kami sa Filipos na isang kolonyang Romano at pangunahing lungsod sa dakong iyon ng Macedonia. Nanatili kami roon ng ilang araw at ng araw ng pamamahinga, lumabas kami sa lungsod at nagpunta sa tabing ilog sa pag-aakalang doon ay may
pinagtitipunan ng mga Hudyo upang manalangin. Naupo kami at nakipag-usap sa mga babaeng nagkakatipon doon. Kabilang dito ang isang sumasamba sa Diyos na nagngangalang Lydia na taga Thyatira. Siya'y isang negosyante na nagtitinda ng mamahaling telang kulay ube. Binuksan ng Panginoon ang kanyang isip at kanyang pinaniwalaan ang ipinangangaral ni Pablo. Nagpabautismo siya at ang kanyang buong pamilya. Pagkatapos sinabi niya, kung itinuturing po ninyo akong tunay na lingkod ng Panginoon, doon na kayo tumuloy sa amin at tinanggap naman namin ang kanyang paanyaya. Dito natin makikita na sa pagdating po nila, sa pag-follow po nila doon po sa journey po na ibinigay sa kanila ng Panginoon, sa panibagong journey o sa redirected journey na ibinigay ng Panginoon, mas ginagamit ng Panginoon ang buhay po ni Pablo at ni Silas doon sa lugar kung saan sila dinala ng Panginoon. Kasi madalas sa buhay po natin, planado sanay tayo na when we journey nagpaplano tayo. Kagaya pag nagta-travel tayo, nagsiset tayo ng itinerary. Sa araw-araw po nating buhay, pinaplano natin yung mga gagawin, nag-schedule po tayo. Sobrang planado ng buhay po natin. Kaya madalas, pag merong tweak or kaunti pagbabago doon sa plano, nagiging disaster yung buong araw nagiging disaster yung buong plano po natin. Hindi naman masama na planuhin natin ang buhay natin. Kaya sabi nga when you fail to plan, you're planning to fail Kaya mahalaga na nakaayon or napaplano natin, na-visualize natin kung ano yung mga mangyayari po sa buhay natin. But ang tanong kasi sa atin, when there are sudden redirection or may sudden tweak dun sa mga pinaplano natin sa atin pong buhay, ano nagiging reaction natin? Ano nagiging response natin? Or paano natin itinutuloy yung journey po natin? Nagpapanik ba tayo pagdating dun sa mga plano na medyo na iba? Nagpapanik ba tayo to the point na the entire plan is a mess na po? Now the question for us sabi ko dito, have you ever had your plan so carefully laid out only for God to suddenly change everything? It is disorienting, but if you trust Him, it leads somewhere greater than you imagine. Matagal panahon na nauunawaan namin na the Lord is the greatest sabotage of our plans. Hindi ko alam kung kanino kayo narinig, pero nasa isip ko that the Lord is the greatest sabotage of our plans. Sinasabot tayo ng Panginoon yung mga plano natin sa buhay when He know na hindi masiserve yung ating purpose kapag dun sa plano natin tayo nagpatuloy. Kaya mahalaga na pag nagpaplano tayo, iniluluhod natin sa Panginoon yung pagpaplano, hinihingi natin yung karunungan ng Panginoon, hinihingi natin yung kalooban ng Panginoon para yung plano nating magawa ay nakaayon po sa kalooban at sa purpose po na gusto ng Panginoong mangyari po sa atin pong buhay. And this sudden redirection na nangyari kila Pablo, di ba po, nasa Troas po sila, and planned na nila kung saan sila sunod na pupunta, and yet ang ginawa po ng Panginoon, binigyan niya ng pangitain si Pablo, na may isa lalaki na humihingi po ng tulong sa Macedonia. Ngayon, nagpunta sila ng Macedonia, ano dinatnan nila doon? Di ba ang ina-expect po nila, may lalaki doon, or nagtitipon doon ng mga lalaki na sa verse 13, sabi doon, at ng araw ng pamamahinga, lumabas kami ng lungsod at nagpunta sa tabing ilog sa pag-aakalang doon ay may pinagtitipunan ang mga Hudyo upang manalangin. Naupo kami at nakipag-usap sa mga babaeng nagkakatipon doon. Ang pangitain niya, may lalaki humihingi ng tulong sa kanya, and yet ang dinathan nila doon ay mga babae nagkatipon. At isa doon ay si Lydia po, na sumasampalataya sa Diyos, sumasamba sa Diyos. Siya isang negosyante na nagtitinda ng mamahaling telang kulay ube. Ang sabi dito sa verse 14, binuksan ng Panginoon ang kanyang isip at kanyang pinaniwalaan ang ipinapangaral ni Pablo. Si Lydia po ay ang kauna-unahan nakakilala sa Panginoon sa Europa po. Nung doon sila dinala. Nung doon dinala ng Panginoon si Pablo po at si Silas. Paano natin makikita dito? This sudden redirection leads po dun sa mas malawak na pag-abot ng mga tao na makakakilala po sa Panginoong Jesus. Kung nagpatuloy sila dun sa track po nila na papunta silang Asia, sa Asia po, Asia Minor hindi nila mamimit nagkakatipon ng mga babae na to, and it will take time para magkaroon
ng mga taong makakakilala po sa Europe. Sa Europa po. Ngayon sa paglaganap po ng salita ng Diyos, sa pangangaral po ng salita ng Diyos, sa mission po natin sa buhay, there are sudden redirections po na maaaring mag-lead sa atin dun sa mas magandang plano ng Panginoon sa atin pong buhay. Even in our lives marami hong pagkakataon sa buhay natin na marami hong gagawin ang Diyos na maaaring sa palagay mo ay denial or i-deny ka dito sa pagkakataon na to, but no. God is opening another door for you para doon mas ma-serve mo yung purpose mo. Dahil gusto ng Panginoon na ma-maximize ka. Ma-maximize ng Diyos yung purpose sa buhay mo. Magawa mo ng mas maayos yung mission mo. Mapakinabangan ka ng Diyos at mapalaganap ang kanyang kaharian sa pamamagitan ng buhay mo. Kaya ilalagay ka ng Diyos dun sa lugar kung saan ka lalago. Itatanim ka ng Diyos dun sa lugar kung saan ka mamumunga. Sabihin sa katabi mo, itatanim ka ng Diyos sa tamang lugar. Di ba hindi sa kung nasaan ka, ay doon ka na. Hindi sa kung saan mo pinalano, ay doon ka na. God will redirect you para mas mapakinabangan ka ng Panginoon. Sabi ko sa verse 15, sa pagpapatuloy nila, sabi ko doon, nagpabautismo siya, si Lydia po, at ang kanyang buong pamilya. Pagkatapos sinabi niya, kung itinuturing po ninyo akong tunay na lingkod ng Panginoon, doon na kayo tumuloy sa amin, at tinanggap naman nila ang kanyang paanyaya. Di ba mas na-empowered yung pagsamba ni Lydia, at nadamay pa ang kanyang buong sambahayan na nagpabautismo sa Panginoon, which is an effect or a result po ng pagka-redirect po ng Panginoon kila Pablo at Silas po. Sabi po dito, Paul wasn't wandering aimlessly, he had a plan, but God interrupted it with a vision. Yun nga yung pangitain niya. God brings them to a women's prayer meeting instead of a huge city, and Lydia, a wealthy merchant, become the first convert in the Europe. Sabi po ni R.C. Sproul po, sabi niya po, there are no accidents in the providence of God. Every closed door and every open one has a purpose. Wala akong aksidente sa Panginoon. Sobrang gasgas na po nung praise na yun. Totoo walang aksidente sa Panginoon. May kwento ko lang sa inyo. Kung bakit walang aksidente sa Panginoon. May isa tayong youth sa Buhay na Sapa na nakakilala siya sa Panginoon noong sambang gabi And mind you people, hindi siya in-invite para mag-attend ng sambang gabi. Hindi siya na-invite para mag-attend ng sambang gabi. Maari may mga klase siya na Christian na nakakasama na natin sa church. Pero hindi siya na-invite. Yung mga kaibigan niya hindi rin na-invite. Alam niyo kung bakit? Pag sambang gabi di ba may food tayo after services po. Ngayon si Von, may tropa siya, taga doon malapit sa church. Yung nanay nung isa niyang tropa ay may lumihan po. Ngayon, yung schedule ng sambang gabi na yon, si Sir Joseph po ang magpe-prepare po ng food, late na siyang lumabas sa trabaho, kaya nag-order na lang siya ng lomi. Ngayon, yung may-ari po ng lumihan, ipinadeliver yung lomi po kila Von, kasama yung mga kaibigan niya. Ngayon, nung dineliver nila sa church, hindi pa po tapos yung service. Sabi ni Sir Joseph, wag na muna kayong umalis, umupo na muna kayo dito. At doon nagsimula. Na si Von hindi na umalis ng church. Di ba, wala akong aksidente sa Panginoon. Wala akong aksidente sa mga ginagawa ng Panginoon, kung kailan ka tinatawag ng Diyos. Wala akong aksidente sa kung paano ka ililid po ng Panginoon sa mga bagay po na mangyayari sa buhay mo. Dahil lahat yan ay nakaayon po sa magandang plano po ng Diyos at doon sa greater purpose po na gusto ng Diyos na mangyari po sa buhay mo. Kaya sabi niyo, there are no accidents in the providence of God. Every closed door and every open one has a purpose. Nagsaraman yung door dun sa Asia Minor na pupuntahan nila Pablo na nakaplano na sa kanila. The Lord opened the door sa Europe po, sa Macedonia po, para sa mas malawak na ministeryo ng Diyos sa pamamagitan po ng buhay nila. Sometimes when God closes doors, we feel rejected or lost. But those no's are often strategic redirections towards divine appointments. Yung mga no po ng Panginoon dun sa mga bagay po na gusto nating gawin are appointments po, strategic redirection of God's divine
appointments po. Kaya ano hong matututunan po natin ngayon? That we should trust God. Yun lang naman ho yun. Pagtiwalaan ho natin ang Diyos. Sabi ho, trust God's no as much as you trust His yes. Pagtiwalaan ho natin yung mga no ng Panginoon, kagaya ho ng pagtitiwala natin dun sa mga yes ng Panginoon. Because it's just the same thing. No man yan or yes man yan, nasa loob yan ng kabuuang plano ng Diyos sa buhay mo. Kaya pagtiwalaan ho natin ang Diyos. Obey immediately when He speaks. Nung sina Pablo ho ay pinagpakitaan ho ng pangitain ng Diyos, na wag na kayong pumunta ng Asia, dito na kayo tumuloy sa Macedonia. They obey immediately ho. Di ba ho, kinabukasan ho, naglakbay sila papuntang Macedonia. Wala na hong silip-silip, ay ano bang meron dun sa Asia? Bakit ayaw tayong papuntahin ng Diyos doon? Wala na ho. Pagtiwalaan mo na lang na kaya ka hindi nila ng Diyos kasi nandito ang purpose niya sa'yo. Pagtiwalaan mo na lang na kaya na-reject ka sa ganitong interview dahil nandito yung mas magandang opportunity para sa'yo. Diba, pagtiwalaan mo na lang na kaya hindi ka nakapasa sa admission test sa school na to ay dahil nandito ang mas magandang plano ng Diyos para sa'yo. Pagtiwalaan ho natin ang mga plano po ng Diyos sa atin hong buhay. Because the Lord is never a mistake ho. The Lord's plan is never a mistake po. Hindi ho tayo ipapahamak ng mga plano po ng Panginoon. But it will lead us to the greater purpose ho, na masiserve po natin kapag sumunod ho tayo sa Panginoon. Ngayon, pagpatuloy ho natin, Acts chapter 16, verses 16 to 24 po. Isang araw, nang kami papunta sa Pook Dalang Ina, nasalubong namin ang isang batang babaeng alipin. Sinasapian siya ng masasamang espiritu, kaya siya'y nakakapanghula. Malaki ang kinikita ng kanyang mga amo dahil sa kanyang panghuhula. Sinundan-sundan niya kami ni na Pablo at sumisigaw siya ng ganito, ang mga taong iyo'y lingkod ng kataas-taasang Diyos, ipinapahayag nila sa inyo kung paano kayo maliligtas. Marami ng araw na ginagawa niya iyon, kaya't nainis na si Pablo. Hinarap niya ang bata at sinabi sa espiritu, inuutos ko sa iyo, sa pangalan ni Jesucristo, lumabas ka sa babaeng iyan at noon di lumabas ang espiritu. Nang makita ng mga amo ng bata na nawala na ang kanilang pinagkakakitaan, sinunggaban nila sina Pablo at Silas, kinaladkad sa liwasang bayan at iniharap sa mga may kapangyarihan. Iniharap sila sa mga pinuno ng lungsod at pinaratangan ng ganito, nanggugulo po sa lungsod ang mga Hudyong ito. Nagtuturo sila ng mga kaugaliang labag sa kautusan nating mga Romano, hindi natin maaaring sundin ang mga itinuturo nila. Nakisali ang mga tao sa pananakit sa kanila at pinahubaran sila ng mga pinuno at ipinahagupit. Pagkatapos ng pasi ng paulit-ulit, sila ipinabilanggo at pinabantayang mabuti. Hindi na ho bago sa mga first apostles po, sa mga early Christians po, yung ganito hong klase ng persecution, yung huhulihin, i-resist, ikukulong, hindi na ho yan bagong kwento. Ngunit may bagong kwento hong ginagawa ang Diyos sa pamamagitan ho ng ganitong scenario din ho. Expected na ho natin na when you are following God's command, when you are speaking about God, there are resistance ho. There are many people that would never listen and would not believe. Marami ho. And worse, they will resist. Madami na hong, sa pag-aaral ho natin ng Acts, nasa chapter 16 na ho tayo, di ba ho, namatay na ho si Esteban dahil ho sa persecution na to, namatay na po si James dahil ho sa persecution din na to, sa pangangaral ho ng salita ng Diyos, at hindi na ho ito bago. What good thing about this ho, is that yung mga ganito hong pagkakataon sa buhay ho ng early churches po, ay ginagamit po ng Panginoon to reveal His greater glory po. Para ho maipakita sa mga tao that God is powerful. Na hindi ho ang mga taong to, yung Diyos, kundi there are greater God behind them, o na sinusunod nila. There are words of God na pinapangaral po nila. And there is a sovereign God that is all-powerful na siya hong kumikilos sa mga tao pong ito.
Kaya ho, kung makulong man ho sila, mapaghahagupit man ho, makaladkad man ho ng mga tao, ma-persecute man ho, God will use that circumstances po to reveal that He is a sovereign God and He can do anything in His power. Ngayon, kay pagpapatuloy ho natin ang pag-aaral po natin ito, makikita po natin kung paano ho ginamit ng Diyos ang ganito hong pagkakataon to break the chains po that binds dun ho sa mga taong ayaw pong maniwala sa Diyos. Paul and Silas, free as slave girl, tormented by an evil spirit, but her owners, furious over lost prophets, dragged them into public humiliation, beat them, and imprisoned them. Deliverance ho nila, yung babae hong nanghuhula. Dahil nakakapanghula ho siya dahil sinasapian ho siya ng masamang espiritu, deliverance ho niya. Ngayon, ang reaction po ng mga tao about that ho, ayan na po, they were furious ho. Galit na galit po kila Pablo at Silas. Kaya ho, sabi ho dito, deliverance often leads to opposition. Obedience to God's mission can invite sufferings ho. Sa pagsunod niyo ho sa Panginoon, hindi ho ito smooth sailing ho. Hindi ho tayo naglalakad sa smooth na daanan ho. Ito ho ay ups and downs ho. Na marami hong tax and splinters sa daan, marami hong temptations, marami hong sufferings, marami pong persecutions. Yan ho yung Christian living. And sa pag-aaral naman ho natin ng Acts, hindi naman ho sinugarcoat nila Pablo po. Yung Christianity po. Yung pamumuhay ho, pagsunod ho sa Panginoong Jesus, hindi ho nila sinugarcoat para ho mas maraming tao ang maengganyo hong maniwala sa Panginoon. They revealed that Christian living is full of sufferings, pero they also revealed that apart from those suffering, there is a God, that one great God, and that one sovereign God that is working for His glory to be revealed ho sa pamamagitan ng mga sufferings po na yun. Sa ganyang paraan ho, mas ipinangaral at ipinakilala po ni na Pablo ang Panginoong Jesus ng Biblia, ang tunay na Jesus, ang kapangyarihan po ng Panginoong Jesus sa ganyang paraan ho, through sufferings and pain ho. Anong ginawa ho sa kanila? Kinaladkad ho sa liwasang bayan, pinahagupit ho at ipinahiya ho sa harapan po ng mga tao. Sabi ho ni Martin Lloyd-Jones sa kanya hong insight, sabi niya ho dito, the gospel is an offense to the natural man. If your Christianity never offends, it is not real Christianity. Yung gospel ho natin, yung gospel ho, salita po ng Panginoong Jesus, yung pagkamatay, pagkalibing at muling pagkabuhay ho ng Panginoon, those are offense ho dun sa mga nagtuturo ho ng taliwas ho sa pangangaral ng Panginoong Jesus. Those are offense ho sa mga paniniwala ho ng tao na hindi ho nakaugat dun po sa kapangyarihan ng Panginoong Jesus. Offensive ho yun. And that is the Christianity that we are in. And that offense ho invites sufferings ho, invites persecution ho, and that is okay. Sabi nga ho, kung hindi ka na nasasaktan, kung hindi ka na nahihirapan, hindi ka na naglalakbay. O baka hindi ka na buhay. Sa paglalakbay ho natin bilang mga mananampalataya, kung hindi ka na nahihirapan, baka hindi ka na buhay. O baka hindi ka na naglalakbay. Because the journey with Christ ho, kasama ho doon, isang buong package ho na magsasuffer ho tayo sa mga circumstances po ng buhay po natin. Hindi ko ho alam kung ano-ano ho ang pinagdadaanan po natin kasi magkakaiba ho tayo. May mga personal ho tayong lakad sa Diyos at there are personal sufferings ho na mararanasan po natin. Pero isa lang ho ang sigurado, na yung sufferings ho natin, di ba ho, pagdaraanan mo ho yan, but the Lord will use that for a greater purpose. At dyan sa mga sufferings mo, i-reveal ng Diyos lalo yung kapangyarihan niya. Setting captives free always threatens the kingdom of this world. Whether it's addiction, injustice, or exploitation, when Jesus liberates, Satan retaliates. Kasi yung babae pong yon na deliverance po nila, ginagamit po ng mga tao, ng mga amo niya, for exploitation ho, pinagkakakitaan po. And then after ho, palayain ng Panginoong Jesus, nila Pablo ho, sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Panginoong Jesus, yung babae pong yon, ano ho naging reaksyon ng mundo? They retaliate ho. Ay, wala na kaming pagkakakitaan. Ay, wala na kaming ganito, wala na kaming ganyan. Kasi na-deliverance na siya, hindi na siya makakapanghula kasi wala na yung masamang espiritu sa kanya. And that Satan uses those retaliation ho
to stop you. Para maging respond ho, dun ho sa offensive measures ho ng pangangaral ng salita ng Diyos. Kasi again ho, the gospel is an offense to the natural man ho. Yung katotohanan po na pinaniniwalaan ho natin, sometimes or most of the time, these are offensive ho. Dun ho sa mga tao na ayaw hong magpasakop sa kapangyarihan ng tunay na Jesus ng Biblia. Pero after that retaliation ho, na hinila ho sila palabas ng liwasang bayan, pinaghahagupit ho, hindi ho sila pinabayaan ng Diyos. God maneuvered ho. Ano po? Kumilos pa rin ho ang Diyos sa pamamagitan ng mga ganong sufferings at ganyan din ang gagawin ng Diyos sa'yo. Kaya, sa ating next, kapag dumaraan kayo dun sa mga sufferings ng buhay, hindi pa katapusan ng mundo. Hindi pa katapusan ang buhay mo kasi gumigising ka pa each day. Malungkot ka nga lang pero gumigising ka pa rin araw-araw. At habang gumigising ka araw-araw, there is a chance for God to use you and use your sufferings for His greater glory. Kaya wag ho tayong masyadong whiner. Wag ho tayong masyadong warrior na ang dami ho nating sinasabi, ang dami ho nating iniaarte dun ho sa mga pinagdadaanan po natin sa buhay. Remember next that you are what? You are more than conquerors. You are more than conquerors dahil yung mga sufferings, yung mga paghihirap mo sa buhay ay ginagamit ng Diyos for a greater purpose. That is why you are more than conquerors and never forget that. I-add nyo na yan sa identity nyo. At sa kabuuan ho, lahat ho tayo ay more than conquerors. Because there is this one great conqueror who loved us so dearly ho, na namatay para sa atin, and after 3 days ho, ay muli pong nabuhay. At dun ho nakaugat yung atin pong pag-asa. That is why we are more than conquerors ho. So yung masaktabi mo, you are more than conquerors and no one can ever take that away from you. The ones that are elected will always be elected po. No one will ever take that away from you. From the day na nakilala mo ang Panginoong Jesus, you have the power to be more than conquerors. And until the day that He will come back, you have the power to be more than conquerors. Ano man ang mangyari sa buhay mo, magdaan ka man sa maraming sufferings sa buhay mo. And the insights of Charles Swindoll, sabi niyo ho, God is never outmaneuvered. What seems like a setback is often a setup for a greater breakthrough. Sabi mo dito, God is never outmaneuvered. Yung mga nangyayari ho sa buhay nyo, hindi ho yan wala sa kontrol ho ng Panginoon. Everything that is happening ay nandun ho sa sovereignty ho ng Diyos. Nandun ho sa kabuuang plano po ng Diyos sa buhay mo. That is why He is never outmaneuvered dahil lahat yan is in His control. Kontrolado ho yan ng Panginoon. Sabi ko dito, what seems like a setback is often a setup for a greater breakthrough. Remember everyone that every breakdown sa pangalan ng Panginoong Jesus will be a breakthrough. You will never remain broken. Because God will use your brokenness for your breakthrough. Ano lang kung kailangan ho nating gawin? Huwag kang mainip. It takes time. Sufferings takes time sometimes. Ngayon, huwag kang mainip. Hindi naman magsasuffer ka ngayon. Pag gising mo bukas, tapos na. Sometimes it takes time and you have to persevere because God is teaching you something and want you to serve the purpose, to serve the plan that He had for you. Kaya sabi ko dito, don't panic when your obedience brings hardship. See opposition as confirmation you're on the right path. Huwag ho tayong magpanik kapag yung pagsunod ho natin sa Panginoon ay nagdudulot ho sa atin ng hirap, nagdudulot ho sa atin ng maraming opposition, nagdudulot ho sa atin ng maraming obstacles and challenges. Magpanik ka kapag wala ng ganon. Magpanik ka kapag wala ng suffering sa buhay mo. Dahil baka hindi ka na buhay o baka hindi ka na naglalakbay. Ang ganda ho nito, see opposition as the confirmation you're on the right path. Tingnan ho natin yung mga sufferings yung mga pagpigil ho sa atin
na habang may pumipigil pa sa'yo na ipangaral ang salita ng Diyos, dun mo kailangang mas maging bold. At hindi ka naman pinapabayaan ng Diyos pagdating sa bagay na yan. You just have to submit to Him. And that is your confirmation that you are on the right path. Ngayon, kumusta ho tayo? Nandun pa rin ho ba tayo sa right path? Nagagawa pa rin ho ba natin yung mission po natin sa buhay? Nasiserve pa ho ba natin yung purpose po natin sa buhay? O nandun na lang tayo sa stagnant state na hindi na tayo gumagalaw, nag-a-attend na lamang tayo every Sunday, and there is nothing new about that. Tagabutas na lamang tayo ng silya. Wake up, church! Evaluate kung nandun pa tayo sa right path. Kasi delikado ho pag nandun na lang tayo sa stagnant part. Baka hindi na tayo naglalakbay. Ngayon tuloy ho natin sa Acts chapter 16:25. Nang maghahating gabi na, sina Pedro at Silas ay nanalangin at umaawit ng himno at nakikinig naman ang ibang mga bilanggo. Walang ano-ano'y lumindol ng malakas at nayanig pati ang mga pundasyon ng bilangguan. Biglang nabuksan ang mga pinto at nakalag ang mga tanikala ng lahat ng mga bilanggo. Nagising ang mga bantay ng bilangguan at nang makita niyang bukas ang mga pinto, inakala niyang nakatakas sa mga bilanggo dahil dito ay binunot niya ang kanyang tabak at magpapakamatay na sana. Di ba ho, after hong kalad ka rin nila Pablo ho at nila Silas, they are dragged to the jail ho. Dinala ho sila sa bilangguan. And then dun ho sa bilangguan, ano hong ginagawa po nila? Are they panicking? Nagpapanik ho ba sila? Basahin ho natin ulit sa verse 25. Nagpapanik ho ba sila? Natatakot ho ba sila? Ano ang ginagawa ni Pablo at ni Silas? Nang maghahating gabi na, sila Pablo at Silas ay nananalangin at umaawit ng mga himno sa Diyos. They are worshiping God. They are praying to God. Habang nandoon ho sila sa bilangguan, wala ho sa isip nila na nakakulong kami. Paano namin isi-serve yung mission ho namin? Di ba ho, na nasaktan kami kanina, pinaghahagupit kami, tas ikinulong pa kami. Ito ba yung fruit ng aming pagsunod? Wala ho yun sa kanila. This is Paul, umaawit ng mga himno sa Diyos, nananalangin at umaawit ng mga himno sa Diyos during the times of our sufferings, during the times that we are jailed by the circumstances of our lives. Kumusta ho tayo? Ano hong ginagawa po natin? Are we panicking? Or ang ginagawa ho natin ay nananalangin at umaawit ho ng mga awit ho sa Diyos? Umaawit ng mga papuri sa Diyos. Madali hong magpuri sa Diyos when everything ay okay. Totoo ho yan. Madali hong magpuri sa Diyos pag lahat ho na nangyayari sa buhay mo ay okay. Ngayon ang tanong ho sa atin, kaya mo bang magpuri sa Diyos kapag kayo mga nangyayari sa buhay mo ay hindi na okay? Kaya mo pa rin bang magpuri sa Diyos kapag ka namatayan ka ng kamag-anak mo, ng kapamilya mo? Kaya mo pa rin bang magpuri sa Diyos kapag ka naho-hold back yung pangarap mo? Kaya mo pa rin bang magpuri sa Diyos kapag kayo nangyayari sa buhay mo ay hindi na nakaayon sa plano mo? Yun ho yung tanong natin, and that is our acid test. Na kapag ka dumaan ba tayo sa mga bagay na yon, can you still say that this is the plan of God at pasok to dun sa kabuuang plano ng Diyos sa buhay ko? Kasi kung hindi and you are panicking, hindi mo ho nasasabi na pinagtitiwalaan mo ang Diyos. Because they are praying and singing worship to the Lord because they trust God. Doon lang ho nakaugat yun sa pagtitiwala ho nila sa Diyos. Doon ho sa plano po ng Diyos. Because they believe that all things, all those things, even those sufferings, God is working for the good of those who love Him and those that are called according to His purpose. And we are all called according to the purpose of God. Kaya hong pagpapanik yung ginagawa mo? Anong takot mo na dumaan din sa mga pagsubok sa buhay natin when you know that there is one sovereign God that will see you through sa mga bagay na yon? And then how did God use that? Yung kanila hong mga sufferings na yon. Gumawa ho ang Diyos ng himala. Sa pag-awit ho nila, kasabay ho, yung mga bilanggo din ho doon. Ano nangyari? Lumindol po. Nabuksan ho yung mga pinto, nalagot ho, nasira ho yung mga tanikala na nag-hold po sa kanila at nakatakas po sila.
Paul and Silas, bleeding and chained, are praying and singing hymns, and the other prisoners are listening. Then suddenly, there's an earthquake, doors open, and chains fall off. But no escape. Paul and Silas stay put, and the jailer, overwhelmed, asks, "What must I do to be saved?" Ito yung sinasabi ko na that God will use your suffering for a greater purpose. Ituloy natin yung pagbabasa. Verse 26 po. Nagising ang mga bantay ng bilangguan at nang makita niyang bukas ang mga pinto, inakala niyang nakatakas ang mga bilanggo dahil dito'y binunot niya ang kanyang tabak at magpapakamatay na sana. Sobrang overwhelmed ho. Yun ang nangyari po dun sa bantay. Ano po? Ngunit sumigaw si Pablo, "Huwag mong saktan ang iyong sarili, narito kaming lahat." Humingi ng ilaw ang bantay, patakbong pumasok at nanginginig na nagpatira pa sa harapan ni Pablo at Silas. Sila ay inilabas niya at sinabi, "Mga Ginoo, ano po ang dapat kong gawin upang ako ay maligtas?" Sumagot naman sila, "Sumampalataya ka sa Panginoong Hesus at maliligtas ka, ikaw at ang iyong sambahayan." At ang salita ng Panginoon ay ipinahayag nila sa kanya at sa lahat ng nasa kanyang bahay. Nang gabi ring iyon, hinugasan ng bantay ang kanilang mga sugat at siya'y nagpabautismo, pati ang buo niyang sambahayan. This is what beautiful pagdating ho sa paggamit ng Diyos ng buhay mo. Because after your sufferings, may mga bagay that will be a result of this. And these results are beautiful ho. Maganda ho lagi nagiging resulta. Sabi nga ho ay breakthrough. Di ba ho, after your breakdown, there will be your breakthrough ho. Doon ho sa sufferings na yon, ginamit ho ng Panginoon yung moment po na yon para makagawa siya ng himala sa pamamagitan ho ng buhay ni Pablo at Silas, sa pamamagitan ng circumstances na yon. And the result is evident na yung bantay ho ay nakakilala po sa Panginoon. Ano ho? Yung bantay ho ay nagsuko ho ng buhay sa Diyos. Na mga Ginoo, paano ho ako maliligtas? And then they said, just as we said, sumampalataya ka sa Panginoong Hesus at ikaw at ang buo mong sambahayan ay maliligtas. That is what beautiful pagdating ho sa paggamit ng Diyos ng mga suffering sa buhay mo. Ano, kaya bakit ka titigil kapag hinarangan ka ng mga ganyan? Bakit ka hihinto sa paglalakbay, sa pagmimisyon kapag hinarangan ka ng mga ganyang pagkakataon sa buhay mo? Kapag dumaan ka din sa mga pagsubok ng buhay, bakit ka hihinto when you know for a fact that there is a greater thing that will happen after that? Ano? Kasi yung Diyos ho natin, He is a God of wonders. Minsan kasi hindi mo makita eh. Hindi ho natin makita kung saan ho tayo dinadala talaga ng Panginoon. Hindi ho natin makita kung saan ho tayo inilid po ng Panginoon na nagli-lead ho sa atin para magduda po, ito ba talaga yung kalooban ng Diyos sa buhay ko? Bakit parang hirap naman? Bakit parang ganito? Puro sufferings naman. Naalala ko yung isa hong awit. Ang sabi ho niya ay, ano bang lyrics nun? Sabi niya, God is too wise. God is too wise to be mistaken. God is too good to be unkind. So when you don't understand, when you don't see His plan, ano sunod doon? When you can't trace His hand, trust His heart. Ano ho? God is too good to be mistaken. Kaya yung sufferings mo, hindi yan pagkakamali ng Diyos. Ano ho? Yung mga sufferings mo, hindi dahil napabayaan ka ng Diyos. Yung mga sufferings mo ay kasama sa plano ng Diyos sa buhay mo. And all we have to do, kung hindi natin makita where that plan will go, trust His heart. Pagtiwalaan ho natin ang kalooban ng Diyos. Kasi hindi ho tayo noon ililid sa atin pong demise, bagkus ililid niya po tayo dun ho sa greater glory na may bibigay po natin sa Panginoon. Sabi po ni R.C. Sproul, true worship is not dependent on our circumstances. It is an act of faith that confesses God's sovereignty in sufferings. Ano ho? Yung pagsamba ho natin ay hindi nakadepende sa kung anong pinagdadaanan po natin sa ating buhay. Okay ka man, hindi ka man okay, sumamba ho tayo sa Panginoong Hesus. Dahil yan ho, ang pagsubok ho sa atin hong pananampalataya na pinatutunayan ho natin na ang kapangyarihan ho ng Diyos extends greatly even in the midst of our sufferings.
Sabi ho ni Martin Lloyd-Jones, there is nothing that so shocks the world as a man or woman who praises God in the midst of pain. Ano ho? Wala hong ibang nakakagulat sa mundo kundi mga taong nasaktan na, nahirapan na, namatayan na, pero nagpupuri pa rin ang tapat sa Diyos. Because that is what we must do as followers of the way. Embrace those sufferings and consider it pure joy. Bakit ho tayo magagalak? Dahil yung galak ho natin ay nagmumula din sa pagkaunawa ho natin na nangyayari ang plano ng Diyos sa atin pong buhay. Worship releases supernatural powers. Pain can become the platform for someone else's salvation. Yung pain ho ni Pablo at ni Silas have been a platform sa pagkaligtas po ng bantay at ng buo niya pong sambahayan. Sabi dito, your midnight song, your praise in the dark might be the loudest sermon someone else hears. Kaya wag ho tayong tumigil sa pagpupuri ho sa Diyos. Wag ho tayong tumigil sa pagiging magalak ho sa Panginoon. Wag ho tayong tumigil sa pagiging magalak ho natin sa Panginoon. Dahil alam niya ho ang ginagawa ho niya sa atin pong buhay. Joy is the flag that flies above the castle of the heart when the king is in residence. Ano ho, yung joy po ang ang nagra-radiate po sa atin pong puso kapag infilled po tayo ng Panginoong Jesus. Pag ang Panginoong Jesus ho ang nananahan po sa atin pong puso, ang nararadiate ho natin ay joy, hindi po negativity, hindi po panic, hindi po takot, kundi joy. Ano po? Kaya magalak ho tayo lagi sa Panginoong Jesus. Ngayon, tapusin na ho natin sa verse 34 po. Pagkatapos, sila ay sinama niya sa kanyang tahanan at pinaghanda ng pagkain, masayang-masayang bantay at ang kanyang buong sambahayan sapagkat sila ay nakakilala sa Diyos. Kinaumagahan, inutusan ng mga pinuno ng lungsod ang mga kawal na palayain sina Pablo at Silas. Kaya't sinabi ng bantay ng bilangguan kay Pablo, inutos po ng mga pinuno na palayain na kayo, lumabas na kayo at umalis ng mapayapa. Subalit sinabi ni Pablo sa mga kawal, ipinahagupit nila kami ng hayagan at ipinabilanggo ng hindi man lang nilitis, gayong kami mga mamamayang Romano, at ngayon palihim nila kaming palalayain, hindi maaari. Sila ang pumarito at magpalaya sa amin. Ipinaalam ng mga kawal sa mga pinuno ng lungsod ang sinabi ni Pablo at natakot ang mga iyon nang malamang sina Pablo at Silas ay mamamayang Romano. Kaya't sila'y pumunta sa bilangguan at humingi ng paumanhin sa dalawa. Inilabas nila sina Pablo at Silas at pinakausapang lisanin ang lungsod. Pagkalabas ng bilangguan, sina Pablo at Silas ay nagtuloy sa bahay ni Lydia at dinatnan nila roon ang mga kapatid. Bago umalis ang dalawa, pinagbili na nila ang mga kapatid na magpakatatag sa pananampalataya. Ano makikita ho natin dito po sa final part po na ito? Kasi after all that happened ho, nakulong ho sila, and then pinapalaya na ho sila nung mga bantay po. Pero ano hong sabi ho nila? Yung mga leaders nyo ang nag-imprison sa amin, kaya sila dapat ang magpalaya sa amin. Hindi yung lihim nyo rin kaming palalayain. They do that to establish na yung church po nila, o yung church po natin ay hindi ho church of crime, na wala ho tayong ginagawang masama. All we do is to share God's word, is to share the gospel, and invite everyone to believe in Jesus and reap salvation ho. Ano po? At yun ho ay kabilang ho din sa boldness na meron ho sila sa pamamagitan ho ng kapangyarihan po ng Diyos na kumikilos po sa kanila. Now, I want you to remember 3 things pagdating ho dito sa Acts chapter 16. Una ho, let God interrupt your plans, or let God sabotage your plan. When God interrupts your plan, He is leading you. Remember, He is leading you to His greater purpose. Number 2 ho, stay faithful when oppositions come. Stay faithful when sufferings come. Endure it with joy. Ano ho? Stay faithful ho. Manatili ho tayo nagtatapat, nananampalataya, nagtitiwala ho sa Diyos. When suffering comes, because after that, ano hong result? Breakthrough po. Pangatlo ho, ito yung maganda. Sing through your sufferings. Ano ho? Yung mga paghihirap ho natin sa buhay, dumaan ka man dyan,
patuloy ho tayong manalangin at umawit lamang ho sa Diyos and believe that God will see us through those sufferings and use those sufferings for a greater purpose and His greater glory that will be revealed in us. Kaya kumusta ho tayo bilang mga mananampalataya, bilang mga tagasunod ng Diyos? All these things, ang mga bagay ho na to, may seem so technical na parang lagi naman natin yung sinasabi. But this time, you have to put it into action. I-practice na po natin. Because yung buhay ho ni Pablo at ni Silas showed us all these three things ho as Christians who walk faithfully in faith in Jesus Christ ho. Because after all, yung Diyos naman ho nating pinananampalatayanan ay hindi ho Diyos na nanatiling patay. Because after 3 days, He rose up at nandun ho ang pag-asa po natin. And that we can say that Christianity, although mahirap, is beautiful. Ano po? So what are we waiting for? Redirection? Are you facing opposition? Are you sitting in the prison of pain? Whatever it is, listen, whatever it is, God is not finished and His victory is unstoppable. Anumang mangyari sa buhay ho natin, hindi pa tapos ang Diyos. At yung pagtagumpay ho niya sa pamamagitan ng mga sufferings ho natin, that is unstoppable. There's no known force in the world that could stop it from happening. Kaya mag-persevere ho tayo, manatili ho tayong tapat sa Diyos. And that is what the invitation of God. Kaya maligayang paglalakbay ho sa mundo ng Christianity na mahirap man, pero kasama naman ho natin ang Panginoong Jesus. Now, to continue ho, tinatawagan ko ho ang atin hong pastor po ng Next, Coach Raymart. Thank you, Coach Marce, sa introduction. Gising pa po ba kayo? Gising pa po ba? Hi! Hello, good afternoon. Welcome po sa ating next service. So yung shinare po ni Marcelo po kanina is introduction pa lang po. So kaya nyo pa po ba hanggang 6:30? Kaya po ba? Yung iba? Kaya pa po ba? Okay. Tingnan nyo po yung katabi po ninyo. Sabi mo, gising ka. Introduction pa lang yun. Okay. Ang ganda po nung shinare po ni Marcelo, sabi niya dun kanina, ang dami mong pwedeng mangyari sa buhay po natin as Christians, sufferings, pains, disappointments. Pero ang sabi niya, kailangan mong magpatuloy sa Diyos. Kailangan mong magtiwala at manampalataya na merong gagawin ng Diyos at hawak ng Diyos ang buhay mo. Now, ang problema po sa marami, nag-journey ho sila kasama ho ang Diyos, pero nung nandudo na ho sila sa kalagitnaan po ng journey, tumitigil ho sila. Meron ho mga tao na, hindi ho nila gets yung nangyayari ho sa buhay nila. Alam niyo kung bakit? Tumitigil ho sila eh. Nung naranasan ho nila yung pain, disappointments, betrayal, tumigil ho sila dun sa journey. At hindi na ho nila nakita yun hong buong plano ng Diyos sa buhay ho nila. And that's the big problem sa maraming tao ho ngayon. Along their journeys, nakakalimutan ho nila, nakasama ho nila ang Diyos. And every time po, na nakakaranas ho sila ng problema at bagyo ho ng buhay, ang tingin ho nila doon, parusa to ng Diyos eh. Pero hindi ho yun parusa ho ng Diyos. Hindi ho ito parusa ho ng Diyos. Kung titingnan ho natin, yun ho mga nangyayari ho sa buhay ho natin, kung tayo man po ay matagal na hong mananampalataya or bago pa lang po nagsisimula po as followers of the way or tagasunod ho ng Panginoong Hesus, tingnan ho natin ito in a positive way na itong pinagdadaanan ko ngayon, hindi ho ito aksidente na nararanasan ko. There are times po na ginagamit ho ng Diyos yung pong mga pangit ho na pangyayari sa buhay to transform us. Hindi ho kasi natin nakikita na yun yung mga pinagdadaanan ho natin sa buhay, pains. Akala ho natin punishment ho ng Diyos. Pero hindi ho yun yung plano. Hindi ho yun yung gusto ho ng Diyos para ho sa atin. Not to punish us, but to transform us. Dami hong pangit ho na nangyayari ho sa buhay, po? Pero sabi nga po, life is beautiful. Mahirap,
Pero kung titingnan ho natin, yun hong buhay, in God's view, meron ho yung purpose. Hindi lang ho tayo basta nag-exist, pero meron ho tayong deeper purpose dito ho sa mundo kung bakit ho tayo nabuhay. Sabi nga po, sabi ho ni Mark Nepo, sino ho yung nakakilala kay Mark Nepo? Yung sa iba ho, gasgas na ho itong Pero allow me to read this quotation po. To journey without being changed is to be a nomad. Andyan po. To change without journeying is to be a chameleon. But to journey and to be transformed by the journey is to be, ano daw po? A pilgrim. Sabi ko dyan, kung naglalakbay daw tayo, pero hindi ho tayo nagbabago, wala hong pagbabago na nangyayari sa loob, palaboy lang ho tayo. Wala ho tayong natututunan sa buhay. Wala ho tayong natututunan ho sa Diyos. Pero ito ho yung sabi ho niya, to change without journeying is to be a chameleon. Nag-a-adapt lang ho tayo dun ho sa nangyayari, pero hindi naman totally natatransform po yung loob ho natin. Parang nangyayari lang po sa atin, okay, sige, may nangyari na ganito sa buhay ko, okay, babaguhin ko. Pero hindi ko pang matagalan. Kasi yung feelings nga po is nawawala. And after, weeks, months po yung dumaan, nawala na ho sa atin yung aral. Kasi nga hindi na ho tayo dumadaan ho dun sa, iba na ho yung na-experience ho natin eh. Pero ito ho yung sabi niya, to journey and to be transformed by the journey is to be a pilgrim. Maglalakbay ho tayo. Sabihin nyo sa katabi mo, sige sabihin nyo, manlalakbay ka. Now, the question for us today po, naglalakbay pa ho ba tayo? If you're going back po dun sa story po ng Acts po, kung paano ho ginamit ho ng Diyos, yun pong mga early Christians, Paul, sina pa po ba? Marami po yung mga apostles po, naging tapat ho sila, naging inapangan ho nila kasi alam ho nila, nakasama ho nila ang Diyos. At ganun din ho tayo, As we journey po, kasama ho ang Diyos, kailangan maunawaan ho natin na tayo po ay mga manlalakbay. Na every year po, kung ano man ho yung binibigay ho na lakbayan ho sa atin ho ng Diyos, hindi lang ho natin to basta natutunan lang, kundi ho tumatagos ho ito sa puso at ina-apply ho natin ito sa buhay po natin. Hindi lang ho ito basta isang lakbayan po na ibinigay ho sa atin ng atin ng senior pastor, galing ho sa Diyos, pero tingnan ho natin ito, na pagtuturo ho sa atin ho ng Diyos. Ano ho yung lakbayan ho natin ngayon? Ano po? Ano po? Victorious. Tandaan ho natin yan. Sino po yung mga sumali ho dito ng camp? Pwede po ang pakitaas ng kamay. Sige po, sino po yung mga sumali po ng camp? Masaya ba? Masaya. Uulit pa kayo? Hindi na? Merong iba na uulit pa, merong iba na hindi na. Pero sabi nga po, yung naging camp po, hindi lang ho ito basta activity, kundi po, tinuturuan po natin yung mga youth, to develop themselves po, para ho maging palaban ho sa buhay, hindi ho palaban ho na matapang, kundi ho, maging matibay po. Tingnan niyo po yung katabi po ninyo. Tanungin niyo ho sila. Kung bago man yan or matagal man yan, ba't nandito ka ba? Ba't ka ba nandito? Bakit ka ba nandito? Ano ba yung ginagawa ho natin dito? Ano po ba yung dahilan bakit ho tayo nandito? This year po, kailangan ho nating balikan kung saan ho tayo nagsimula, kung sino ho tayo, at kung saan ho tayo papunta. Ulitin ko po, this year, kung magulang ka man or youth ka man, kailangan ho natin tong tandaan, sino ba ako? Saan ba ako galing? Saan ba ako papunta? So yung inaaral ho natin, alam ho nila yung laban ho nila sa buhay. Alam ho nila kung bakit ho nila ginagawa ho yung mga bagay ho na yun. Even buhay po yung kapalit. Alam ho nila kung bakit Na kahit ho yung buhay ho nila, yung nakataya, wala ho silang pakialam. Kasi alam ho nila yung deeper purpose, bakit ho nila ginagawa yon. Kaya nga ho, tinatanong ko ho ang bawat isa, bakit ho ba tayo nandito? At bakit natin ginagawa yung mga bagay na ginagawa natin ngayon?
Kung magulang ka man, kabataan ka man, ito ho yung tanong ho sa atin. Bakit ho natin patuloy ho na ginagawa? Yun ang mga bagay po na ginagawa ho natin ngayon. Kasi alam niyo po, marami hong tao, ang dami ho nilang naiisip. Ang dami hong pumapasok ho sa utak ho nila, At there are times po na lahat ho pinoproblema ho natin. Ano bang problema ho natin? Ano po yung mga pinoproblema ho natin? And many of us po, they think ito ho yung problema. Ano yung sign ho na to? Okay. Pera. Marami hong tao, akala ho nila ang problema ho nila, ito, pera. Marami hong tao, akala naman, kailangan ho nila ng attention, validations po, para ho maging masaya ho sila sa buhay. But actually po, yung totoong kailangan ho natin, kailangan ho ng ibang tao, is direction. Tingnan niyo po yung katabi po ninyo, sabihin niyo ho sa kanila, hindi pera yung kailangan mo. Sige ho. Kailangan ho natin para makasurvive. Pero hindi ho, pera talaga yung kailangan ho natin. Hindi ho, ultimately, pera yung kailangan ho natin, Pero sabi ho, kailangan ho natin ng totoong direksyon na galing ho sa Diyos. Kailangan ho natin ng Diyos, at kailangan ho natin ng direksyon po sa buhay para ho makapagpatuloy. Kailangan ho nating maunawaan ho yung mga bagay ho na ito para hindi ho tayo maligaw. Kanina po, habang nakikinig po ako sa praise and worship po, ano po yung mabilis na kanta natin? By Your Side. At nung time mo na kinakanta ho natin yun, iyak ho ako sa Panginoon. Iyak ho ako sa loob. Naalala ko ho kung paano ho ako nagsimula po bilang tagasunod ho ng Panginoong Isus. Kung paano niya ho ako ginamit po hanggang sa makarating ho ako sa point ho na ito. Pero sabi nga po, yun yung mga nangyari ho dun sa buhay ko. Yung flashback Pero sabi nga po, yun yung mga bagay ho na nangyari ho sa akin po as a Christ follower. Meron hong ups and downs, pero hindi ho para tingnan ho yung mga bagay ho na yun But to remind me po kung paano ho ako itinawid ho ng Diyos. At ganun din ho tayo. Ganun din ho yung bawat isa ho sa atin. Alalahanin ho natin kung paano ho tayo nagsimula, kung paano ho tayo tinawag ho ng Diyos, kung babalikan ho natin yung pong mga nakaraang taon po, ang journey ho natin sa Panginoon, hindi na ho para alalahanin po yung panghirap and struggles po na naranasan po natin, kundi ho alalahanin po natin, yun hong tawag ho natin sa Diyos. Kung saan ho tayo inilagay ho ng Diyos. Na sa ganun ho, makapagpatuloy ho tayo dun sa lakbay na ibinibigay ho sa atin po ng Panginoon hanggang ngayon hong taon hong ito at sa mga susunod pa hong taon. Allow me to read this passage po from Luke chapter 9 verse 57. Balikan lang ho natin. As they were walking along the road, the man said to him, I will follow you wherever you go. Jesus replied, Foxes have dens, birds have nests, but the Son of Man have no place to lay his head. Said to another man, Follow me. But he replied, Lord, first let me go and bury my father. Jesus said to him, Let the dead bury their own dead. But you go and proclaim the kingdom of God. Still another said, I will follow you, Lord. But first, let me go back and say goodbye to my family. Jesus replied, No one who puts a hand to the plow and looks back is fit for the service in the kingdom of God. Sabi po sa Tagalog, samantala sila'y naglalakad, may isang lalaking lumapit, nagsabi kay Jesus, Sasama po ako sa inyo kahit saan. Sumagot si Jesus, may lungga ang mga asong gubat at may mga pugad. May pugad ang mga ibon, ngunit ang anak ng tao ay walang sariling tahanan. At sinabi naman niya sa isa, Sumunod ka sa akin, ngunit sumagot ang tao, Panginoon, hayaan lang po muna ninyong maipalibing ko ang aking ama. Sinabi ni Jesus sa kanya, hayaan mong mga patay ang maglibing sa kanilang mga patay. Ngunit humayo ka at ipahayag mo ang tungkol sa paghahari ng Diyos.
May isa namang nagsabi sa kanya, susunod po ako sa inyo, Panginoon. Ngunit hayaan ninyong magpaalam muna ako sa aking mga kasabahay. At ganito ang tugon ni Jesus, ang sino mang nag-aararo at palingon-lingon ay hindi karapat-dapat sa kaharian ng Diyos. Now, ano po yung connection po nito? Dun po sa series po natin. Ano po? Kung babalikan po natin, ano po, yun yung ministry po ng Panginoong Hesus. At kung ano po yung heart po, yung ginagawa po nila, ano po, ito yung mga early Christians po, sumunod ho sila sa Diyos. Sumunod ho sila sa Panginoong Hesus. Ipinangaral po nila ang magandang balita tungkol po sa Panginoong Hesus. At naging tapat ho sila. No? Pero itong verse ho na ito, no, dito ho natin makikita no po, kung hanggang saan po, yun yung pagsunod ho natin sa Panginoon. Ano ho yung kaya ho nating isakripisyo pagdating ho sa pagsunod ho natin sa Panginoong Hesus. Early Christians, wala ho silang pakialam kahit buhay ho yung kapalit. Kahit ho pagbabatuhin ho sila, kahit ho makulong ho sila, kahit ho ibitin ho sila, kahit ho pugutan ho sila ng ulo, wala ho silang pakialam. Kasi ho, alam ho nila yung reason bakit ho nila ginagawa ho yung mga bagay ho na yun. Para ho sa Panginoong Hesus. Kita ho natin, dami hong tao ngayon, ano po, nagsasabi, Panginoon, mahal ko kayo eh. Panginoon, susunod ho ako sa inyo. Panginoon, gagawin ko yung lahat. Masunod ko lang ho kayo, maglilingkod ho ako sa inyo, Panginoon. Pero meron hong mga tao, naglalakbay ho, kasama ho ang Diyos. Pero nung nakaranas po, ng pains, nung sinabihan ho sila ng Diyos, anak, halika, ito yung gawin mo. They stop, tatakot. Baka kung ano yung mangyari sa akin, baka ito yung mga bagay na gusto kong gawin, hindi ko na magawa. Itong pangarap ko, itong career ko, ayaw kong ipagkatiwala sa inyo, Panginoon. Nag-hold back. Ito yung sabi ho ni Leonard Sweet sa kanyang book na Courage is Calling. Ito daw po, the coward waits for the stare that will never come. They want to know the probabilities. They want time to prepare. They want assurances. They hope for a reprieve. Wag na lang mangyari, wag na lang matuloy. Ito yung sabi niya, they were willing to give up anything to get these things, including moments of opportunity that will never, ever come back. And find a new world, rather 10 times die in the surf, heralding the way to a new world. Florence Nightingale remind us, then stand idly on the shore and find a new world, she did. Imagine a needless death if she hadn't. Imagine if she never been brave enough to live. How do you want to spend it like a coward? Kinukwento po dito ni Ryan Holiday po yung naging kwento po ni Nightingale po Sabi niya dito, if fear is to be a driving force in your life, fear what you'll miss. Fear what happens if you don't act. Fear that they'll think of you down the road for having dared so little. Think of what you're leaving on a table. Think of the terrifying cost of playing small. Fear you feel a sign. If courage is never required in your life, you're living a boring life. Ito pa yung sabi niya, there are no easy choices. All are between evils, the consequences of which hard to judge. But this is what scares us. Making the wrong decision, screwing things up, the potential unintended consequences. What about this? What about that? What if I get it wrong? What if people disagree? What if something else happened? Should you stay or should you go? No, sometimes in life po,
pagdating ho sa pagsunod ho sa Panginoong Jesus. Marami hong tao nami-miss yun hong best, naggagawin ho sa kanila ho ng Diyos because they hold back. Sa puso nila, nag-hold back pa rin sila. Kasi takot ho sila. Kasi takot ho tayo. Naggawin po yun yung mga bagay na gusto ho ng Diyos para ho sa atin. Yun yung tawag ho sa atin ho ng Diyos. Sinasantabi ho natin. Hindi ho natin nakikita ho yun yung bigger picture. Hindi natin ho nakikita yun yung mga pwede ho mangyari. Yung mga gandang bagay kapag sumunod ho tayo sa Panginoong Hesus. Early Christians, hindi ho sila tumigil. Hindi na ho nila inalala ano yung mga pwedeng mangyari sa amin. Yes, merong pain, persecutions, but bahala na ang Diyos. And we're praying po, this generation ay maging kagaya po ng mga early Christians. Pagdating sa pagsunod ho sa Panginoong Hesus, hindi ho nag-hold back. Hindi ho natatakot na tumugon at gawin ang tawag ho nila sa Diyos. So many choices, few of them easy, none of them clear. Scary choices torturing you, as Shakespeare said, like a phantasma or a hidden dream. We tell ourselves, our thinking, that we're weighing our options, that we're making progress. Next, church. Pagsunod ho sa Panginoong Hesus, sabi nga po, it's not easy, it's not hard. Ano daw po? It is impossible. Without Christ. Sabi ho ni Aaron McManus, the revolution of the human heart would fuel the life and vitality of this movement. We would delight in God. He would give us the desires of our hearts, with our hearts burning for God. We would move forward with the freedom to pursue the passions burning within us. Those who choose to follow Jesus becomes participants in an insurrection. To claim we believe is simply not enough. The call of Jesus is one that demands action. Jesus began his public ministry with a simple invitation. Come, follow me. And his closing mandate would be summarized in one word. Go. In a quick, very modern church would lead you to believe this invitation was come. And listen, ulitin ko po, his closing instructions to his disciples can be summarized in one word, go. A quick survey of the modern church would lead you to believe his invitation was come and listen. His closing mandate would be summarized in one word, no. The tribe of Jesus, above all people, should rightly carry the banner forward.
Christian life is not an easy life. Ano po? It's impossible kung wala ho ang Panginoong Hesus. Sabi nga ho natin, in order po na sumunod ho sa Panginoong Hesus ng totohanan, we must surrender our lives to Him. Kailangan meron hong pagsusuko ng buhay ho sa Diyos. Sa ganun ho, fully maibigay ho natin ang buhay ho natin sa Kanya at hindi ho matakot sa kung ano man ho yung pwede ho nating kaharapin po along the way. Sabi po ni John White, if we want to be committed to Jesus, devoting our lives to following Him, we must radically change the way we view our lives. We must look both at our own lives and at the world through the eyes of Christ. Sabi ko nga po, nung pong camp, yun yung view dito hong mundo para ho sa ating mga tao. Kailangan mo maging mayaman. Kailangan mo maging sikat para igalang ka ng mga tao. Kailangan may mapatunayan ka sa ibang tao. But in God's view, what profits a man if he gained the whole world but loses his soul? Sino po dito yung nakakaalam po ng kanta na Sasama Ako? Sasama ako. Marating lumilipas bawat araw ng bukas. Sino po yung nakakaalam? Sige nga po. Konti lang. No. Gusto ko lang pong pakinggan po natin ito hong kantang ito. Ano? Hindi pa po ito yung closing song po natin. Pero gusto ko lang pong pakinggan po natin ito hong kantang to. No. Para ho, no, as a church, makita ho natin, yun hong goal ho natin, yung main thing. Ano po? Sabi ho dun sa lyrics, ano, sasama ako sa isang chorus po, ano, sasama ako sa paglalakbay sa bawat tulay ng buhay. Ano sunod? Tuturuan mo ang puso kong umayon lang sa nais mo. No? Konti lang po yung nakakaalam. Konti lang. Ito yung sabi niya. Sige po, sasama ako sa paglalakbay dahil ikaw, O Diyos, ang siyang gabay. Kahit pa may dilim sa landasin, ay tutuloy sa lalakbayin. Magtitiwala ang puso ko sa iyo, O Diyos, sasama ako. This time, this year, God is inviting us. Jesus is inviting us to come. Gawin yung misyon na ipinapagawa niya ho sa atin. Hindi lang humabuhay sa mga gusto ho nating buhay, but mamuhay po ayon sa nais ho ng Diyos. If we're going back to the story of Paul and the early church, sumama ho sila, nagpatuloy ho sila sa paglalakbay kasama ho ang Diyos. Ang dami ho nilang naranasan po na hirap, pero andun ho yung pagsama ho ng Diyos ho sa kanila. Na nagbigay ho sa kanila ng tapang, na tumuloy at magpatuloy sa buhay hanggang dulo at maging tapat ho sa Panginoong Hesus. At yun din ho yung panalangin ho natin as a church. Na makasama ho tayo at wala hong maiwan.
tingnan niyo yung katabi ninyo. Tanungin niyo sila. Sasama ka ba sa lakbayin ng Diyos? Kahit may hirap, kahit hindi natin alam kung ano yung mga pwedeng mangyari, basta ang alam natin, kasama natin ang Diyos at alam niya kung ano yung ginagawa niya sa buhay natin. Kasama ho ba tayo? Pakinggan lang ho natin itong kanta. Sasama ako sa paglalakbay sa bawat tulay ng buhay. Tuturuan mo ang puso ko, umayon lang sa nais mo. Sasama ako sa paglalakbay dahil ikaw, O Diyos, ang siyang gabay. Sama ako. Sulit sisilipin ang nakaraan, O Diyos, di ka nagkulang. Mga pangako mo'y nakamtan, dakila ang iyong katapatan. Narito muli sa iyong harapan, na tayong dapat lampasan. Ikaw, Jesus, ang siyang susundan, hinding-hindi magpapaiwan. Maghahangad, mangangarap, kahit katumbas man ay hirap. Ibibigay aking buhay, sa iyong kamay iaalay. Sasama ako sa paglalakbay sa bawat tulay ng buhay. Tuturuan mo ang puso ko, umayon lang sa nais mo. Sasama ako sa paglalakbay dahil ikaw, O Diyos, ang siyang gabay.
Sasama ako sa paglalakbay sa bawat tulay ng buhay. Tuturuan mo ang puso ko, umalinlang sa nais mo. Sasama ako sa paglalakbay dahil ikaw, O Diyos, ang siyang gabay. Kahit pa may dilim sa landasin, ay tutuloy sa lalakbayin. Magtitiwala ang puso ko sa'yo, O Diyos, sasama ko. Sasama ko. Sasama ko. Sige ba tayo po tayong lahat? Kasama ko pa po ba kayo? Okay. Tingnan niyo po yung katabi po ninyo. Are you with us? Sabi nga po kanina, meron ng mga plans po kung saan po inire-redirect po tayo ng Diyos. Ang dami hong pwede hong mangyari along our journey. Pero sabi nga, yun hong pagsunod ho natin sa Panginoon. Ano man po, yun hong maranasan ho natin personally, kasama ho ito sa kabuong plano ho ng Diyos. And if we commit ourselves to Jesus, siya na ho yung bahala ho sa atin. Kung sa mga oras hong ito, bago pa lang po tayo sa atin hong pananampalataya sa Panginoong Hesus. Wag ho tayong mag-hesitate po na maglingkod ho sa Diyos. Wag ho tayong manghinayang po na gamitin yung mga buhay po natin para maglingkod ho sa Diyos. Meron pong hirap, pero hindi lagi hong hirap. Sa kabila ho nung hirap, andun ho yung totoong kagalakan, totoong kapayapaan na galing ho sa Diyos. Yun ho yung totoong fulfillment. Dun ho tayo totoong tagumpay sa buhay. Tayo pong lahat ay yumuko. Tayo po'y manalangin. Father, we thank you for this wonderful day that you have given to us. Salamat po, Panginoon, sa inyong salita. Muli, Panginoon, kami po ay napalalahanan bilang tagasunod po ninyo. Ano man po, yun ang mga bagay na maranasan po namin. Kung kami man po ay nagsisimula pa lang or matagal na, lagi ho naming tandaan
na lahat ng mga nangyayari ho sa buhay po namin, good things, bad things, ito ho ay nasa plano ho ninyo. Whatever comes our way, tiwala ho kami sa inyo, Panginoon. Just like the early Christians, patuloy pa rin ho silang nagpuri at sumamba ho sa inyo. Sa kabila po ng mga persecutions na kanila hong kinaharap nung time ho nila. Hindi ho sila natigilan. Dami ho nilang na-experience dahil ho sa pagsunod ho sa inyo. Panginoon, as church, we're praying din po na bumuo kayo ng kwento ang kagaya ho sa mga early Christians. Hindi man ho brutally, Panginoon, pero ibang kwento po ng pananampalataya at pagsunod ho sa inyo. Pagtugon sa panawagan at buong pagtitiwala na kasama ho namin kayo, Panginoon. Naririto, Panginoon, amin hong buhay. Gamitin niyo ho ito ayon ho sa nais ninyo. Yan niyo po ang amin hong mga simpleng talento ay maging kagamit-gamit sa inyong kaharian. Also, we pray, Panginoon, ang pagsama, patuloy na magsama sa bawat ginagawa po namin. Bawat outreaches, sa bawat manggagawa ho ninyo, Panginoon. Naririto ang amin hong buhay. And the reason bakit ho namin ito ginagawa, it's all because of you, Jesus. Kaya ho kami naglilingkod sa inyo. Para ho maitaas ang inyong dakilang ngalan. Para maparangalan ka sa amin hong mga buhay. Wala na hong iba. At anuman po ang maranasan ho namin along our journey, Panginoon, patuloy ho kami magtitiwala sa inyo. Anuman pong pagtuturo ang inyong tuturo ho sa amin, tatanggapin ho namin, O Diyos. At patuloy ho kaming maglalakbay, maglilingkod ho sa inyo. Sa mga orasong ito, muli tayo po'y umawit ho sa Panginoon. So this time po, awitan ho natin ang Panginoon. Awitin ho natin yung itataas, dakilang ngalan. Ang buhay ko sadyang lahat lamang para sa
buhay po ng inyong mga manggagawa. Alang-alang, Panginoon, sa misyon na ibinigay niyo sa amin to go and make disciples. Patuloy ho naming panghawakan ang inyong pangako. Ano man po ang mga maranasan ho namin sa amin hong journey, patuloy ho namin kayong pagtitiwalaan. Salamat po, Panginoon. Salamat po sa inyong salita sa hapon po ito. Wala ho kaming ibang itinataas kundi kayo lamang, Panginoong Hesus. Salamat po. Baunin ho namin, Panginoon, ang mga aral, O Diyos. Patuloy po namin itong magamit sa amin ng mga buhay. Salamat po. Ito pong aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus namin, Diyos. Amen. Magandang gabi na po sa ating lahat.